Alright, chest day naman ngayon. 38 kilo dumbbell times 7. Incline dumbbell bench press. Saka superset din ito with dumbbell ply 17 kilo times 7. Let's talk about building muscle. Ang muscle mass ay hindi mo kaagad makikita ang result day by day or weeks. Months bago mo mapansin na may pagbabago na. And the best way to make sure na magigain ka ng muscle mass is to get stronger in every workout. Dagdagan mo ng weight kahit 0.25 pounds lang or dagdagan mo na reps. Saan ka makakakita ng mga professional bodybuilder na pangbata ang binubuhat? The more stronger you get, the more muscle you have made. Dahil hindi mo mabubuhat yung weight na yon kung yung pa din dati yung muscle mass mo at hindi nadagdagan. Ang aim ay progressive overload. Get stronger in every workout. Pagdadagdag ng weight or pagdadagdag ng reps. At itong type of training na ito, hindi ito ginagawa araw-araw or mag-rest ka lang 2 araw din banat uli. Hindi, kailangan magpahinga ka ng 3 araw o 4 para fully recovered yung body. Dahil kung nagawa mo ng tama yung workout, paniguradong sasakit yung mga muscle mo niyan. Ito na yung superset, sinundan ko agad nito para wala pang pahinga. 17 kilo dumbbell ply times 7. Nag-contract dun sa incline dumbbell bench press. Dito naman sa dumbbell ply, nag-stretch. Contract, stretch. Solid na workout. Second set na ito ng shoulder workout, incline dumbbell bench press pa din, 38 kilo times 6 naman. Saka superset din ito ng dumbbell ply, 17 kilo times 7. Para sa akin, inuuna ko yung mas mahirap na incline press bago ako mag flat barbell bench press. Kaya ito ang inuuna ko para maging proportional yung strength at size ng upper chest at ng lower chest. Napakasulit ng workout na ito. Paano ko nasabi? Dahil kinabukasan, sobrang sakit ng upper chest ko. Subukan mo din to body. Pumili ka ng weight na alam mong kaya mo na maka 7 to 8 reps. Then, after nun, mag dumbbell ply ka na ang reps ay kaya mo ng hanggang 7 reps. Gawin mo ito for 2 sets. Ito ang unahin mo. Incline muna bago ka mag flat. Then, garantisado kinabukasan. Solid and dooms. Delayed onset muscle soreness. Ito na yung dumbbell ply superset. Lalo pang magpapa-stimulate ng growth. Lalo pa niyang babatakin yung already exhausted na muscle dun sa incline press. Ang haba ng pahinga mo bawat set ay 10 minuto. Maliban na lang dun sa superset, wala talagang pahinga yan. Reps to failure. Third set ng chest workout, 85 kilo barbell times 5. Yung barbell dito ko na inangat sa DIY squat rack. Dahil kung dito ko ilalagay dun sa DIY bench press ko, masyadong wide yung patungan. Mako-compromise yung ating grip. Kung gusto nyo din gumawa ng DIY gym, gumawa kayo nitong squat rack tulad nitong sa akin. Multi-purpose, pang pull up bar, pang dip, saka ito, pang safety sa barbell press. Dati, nung wala pa akong safety bar, hindi ako makapagganito, set to failure at naiipit ako. Pero ngayon, kahit pilitin dun sa pinaka last reps, bali wala. Yun pa man din ang pinakamahalaga, yung pilit na last rep. Dati nung high school, napakahilig ko sa push-up. Gumigising ako ng madaling araw para mag-push-up lang. Ang unang reps na nagagawa ko nun ay hanggang 10 lang, then naging 25, naging 50, then naging 100 ang isang set lang. Tapos tuwing lunch break, magpupush up ako ng 800. Naging push up machine. Pag ganun kadaming reps na kaya mong gawin, kailangan na ng bench press nun. Alright, fourth set naman sa barbell bench press. 85 kilo pa din times 4 naman. Tuwing ako'y mag-workout, lagi ako nagtitrain in a fasted state. Mas maganda ang paramdam ko dito at dahil sanay na ako sa fasting, halos 4 years ko nang ginagawa ito. Tapos 3 beses ko nang nagawa yung 72-hour fast or 3-day fast na walang kinakain, tubig lang. So, pat-adapted na yung katawan ko.
Nagsimula ako mag-fasting nung malaman ko yung mga health benefits nito. Hindi ako nagsimula na basta-basta na lang na parang natripan. Pinag-aralan ko din to. At dahil mahilig ako magbasa ng mga libro ng mga doktor, yan, pinag-aralan ko yung mga books ni Paul Bragg saka ni Dr. Jason Pong, mga fasting specialist. Keto adapted na yung katawan ko, kaya sanay na niyang i-utilize yung mga stored fats. Kaya easy na lang mag-train kinabukasan without eating breakfast or pre-workout. Similar din to dun sa way of living ng hunter-gatherer nung sinaunang panahon. Mag-hunt muna bago sila makakain. Last set para sa chest workout, 54 kilo times 3 weighted dip. Yung high intensity muscle contraction, ang isa sa mahalagang foundation ng pagbibuild ng muscle at pagpapalakas. Ang goal ng heavy duty training is to get stronger. Ang magiging byproduct nun, solid na muscle. Ibig sabihin din, pag mas intention training mo, dapat mas ma-exceed din yung time na nagtitraining ka. Dahil magiging counterproductive pagka hinabaan pa yung workout. Overtraining na ang mangyayari dito. Itong high intensity training, hindi dapat ito ginagawa araw-araw. Kailangan mong bigyan ng time yung katawan mo para makarecover. 3 to 4 days. Ako, 4 na araw ako nagpapahinga bago uli magsabak sa panibagong workout. Ang mistake ko dati nung nasa Laguna pa ako ay 1 araw lang ang pahinga ko. Every other day ako nagwo-workout. Hindi sufficient yung time para ma-recover yung muscle. Kaya din naman itong gawin, lalo na kung may tulong ng gear at walang trabaho. Ito body yung comparison ng no pump versus pump up physique. Dito hindi pa ako nagwa-warm up. Fresh pa. Samsulik pose, then front double bicep. Ang warm up ko ay napaka-minimal lang pero effective. Hindi yung warm up ay nagiging working set na. Ito na yung pump up physique. Makikita mo talagang much fuller yung ating chest. Puno na ng blood at 100% stimulated. Gayahin lang natin ang pose ni Samsulik. Yeah, buddy. Abs training ang inuhuli ko sa lahat ng workout. Ang tawag dito, upside down deadlift, 9 kg times 7. Superset ang gagawin ko dito. Pagkatapos nitong upside down deadlift, hanging leg raises naman times 10. Then tatanggalin ko yung weighted na yan. Tapos upside down deadlift uli ako times 7 naman para talagang triple set. At dahil mahilig talaga ako mag-workout ng abs simula noon pa man, 3 DIY gym equipment ang ginawa ko dyan. Yung una, yung rolling knee tuck. Pangalawa, yung inverted curls up. Yung pangatlo, yung roller abs na talaga. Dito na lang ako nag-stick sa upside down deadlift at mas mahirap ito. Iba-iba pagka wino-workout ang abs, nalabas ang definition, naganda ang posture at maganda ito sa balance.